Magandang araw at pag-aralan po natin muli ang salita ng ating Panginoon at ngayon nga po ay ipagpatuloy natin ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So sabi dito sa ating topic ngayon na matatagpuan sa Psalms 110 verse 1 or awit, Salmo 110 verse 1. Sinabi ni Yahweh, sa aking Panginoon maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So, etong time na to ay, pero bago tayo magpatuloy, ang title po nating topic ngayon ay The Most Quoted Verse by the Apostles. So, etong verse na to napaka-powerful at talagang eto yung ginagamit nila o ng karamihan mga apostle kapag dumaraan sila ng mga pagsubok o ng mga pagsubok na sa pagiging apostol nila. So, ito yung time na nag-uusap ang ating Diyos at ang ating Panginoong Jesus pamamagitan ni David. At that time nga ay walang alam si David na yung palang magmumula sa lahi niya ang anak ng ating Panginoon at walang iba kundi ating Panginoong Jesus. At eto nga, para sa ating katuruan, sabi dito sa una nating katuruan, the Spirit revealed to King David the conversation between the Father and Jesus. So eto nga yung time na ginamit ng Panginoon si David. At that time, sabi nga ay, habang nag-uusap ang Diyos at ang ating Panginoong Jesus, ay pinamamagitan nito ni David. And that time, na talagang nag-revealed kay King David yung mga bagay-bagay na pinag-usapan nila at yun nga Panginoong Jesus na nagmula sa lahi ni David ay sabi nga una pa lang ay na-reveal na or sa New Testament pa lang ay na-reveal na yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya mahalaga talaga na naniniwala tayo sa Trinity or yung the Father, the Son, and the Holy Spirit upang patuloy nating maunawaan kung ano yung pinag-uusapan natin. So, number 2, the promise of redemption involves the defeat of enemies, Jesus. So, ito maganda kasi yung promise ng redemption. At kabilang nga dito yung pagkakaligtas natin dun sa mga kaaway na nais maglayo sa ating Panginoon at walang iba kundi ang mga ang enemies natin na pinipili tayo na alisin, ilayo sa ating Panginoon. And kapag hindi tayo sabi nga ay kumapit sa ating Diyos, marahil pwede tayong mawala at hindi mapaglingkod sa ating Panginoon. The promise of redemption involves the defeat of enemies of Jesus. So, sa redemption natin, yung pinag-aaralan natin is, andito pa lang tayo sa redemption at tunay nga na napakasarap pagbuli-bulayan ng salita ng ating Panginoon kung ito ay ating didili-dilihin, pag-aaralan ng maigi upang maintindihan natin kung ano yung nais pahayag ng ating Panginoon. Number 3, there are two kinds of defeat. Either we surrender or we are crushed. So dito, may dalawang uri daw ng defeat. It's either mag-surrender tayo or wasakin tayo ng ating Panginoon. Surrender natin through Him yung lahat ng bagay na hindi natin o hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. So napakahalaga nito lalo na kung tayo bilang mga naglilingkod sa ating Diyos ay may mga bagay na hindi pa naisuko sa ating Panginoon. So, mahirap sa part natin na talagang hindi tayo mag-surrender sa ating Panginoon sapagkat maraming kapamaraanan ng Diyos upang itama tayo. Pero yun nga, yung dalawang bagay ng defeat is either you surrender by the Lord Jesus Christ or we are crushed, wasakin yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon. At para naman po sa ating application, sabi dito,
surrender aspects of our life to Jesus. So, isuko natin sa ating Panginoon yung mga aspeto ng ating buhay kay Jesus. So, ibigay natin ng buong buo yung tiwala, yung pag-asa natin na talagang kapag sinurrender natin yung buhay natin sa ating Panginoon at doon sa nagligtas sa atin, isang buhay na masagana, isang buhay na walang hanggan, isang buhay na may patutunguhan. At ito ay sa piling ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, embrace our present and future hope. So, embrace natin na talagang kapag lumapit tayo sa ating Panginoon at nagtiwala tayo sa Kanya, yung bagay na nangyayari ngayon at maging dun sa hinaharap, ay talagang magiging matagumpay, magiging maganda, magiging kapaki-pakinabang at maasahan at hindi masasayang. So, pangatlo, sabi dito, be a frontliner, not a bench warmer. So, sabi nga, kapag tayo ay tagasunod ni Kristo, kailangan frontliner tayo, hindi tayo bench warmer. So, tayo yung tagapanguna, tayo yung katulong ng ating Panginoon upang ang lahat ng mga hindi pa lubos na nakakilala sa ating Panginoon ay makakilala. Hindi dahil sa pamamagitan ng ibang tao, kundi sa pamamagitan natin. So, maging, sabi nga ay, kaisa tayo sa pagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon at ganon din yung tiwala natin sa ating Diyos na talagang pagdating ng takdang panahon ay makakasama tayo doon sa hinihandang templo, tahanan, silid ng ating Panginoon. So, huwag tayong matakot. Kung may mga bagay tayo minsan na doubted tayo, nahihirapan tayo, then let us the guidance of the Lord and He will direct our path dun sa dapat nating puntahan. Again, it is the most quoted verse by the Apostle, yung Psalm 110 verse 1. Didilihin po natin yun at pag-aralan yung buong verse ng Psalms 110 at para mainawaan natin kung ano yung naisipahayag sa atin ng ating Panginoon. Again, thank you for watching this video. I hope you learned something and God bless you.